naman nag-request dito si Ma'am Teresa. Okay po. Ayan, okay. Thank you, thank Okay you. po, kasosyong Chris Marks. Ayun, go Okay, ahead po. salamat. Kasosyong Dulce. Ano po yung Um, idea niyo sa how to protect your family in case of mga crisis, in case of may mga problem. I think para sa akin is, yun din, sabi ni Kasosyo yung Giovanni, kasi yung insurance kasi, yan na yung parang na-introduce na kasi sa atin yan, matagal na eh. Yung mga bago ngayon, mga add-ons na lang yan, dahil doon sa na experience natin na COVID. At saka yung MP2, maganda din yun at early stage, kasi meron lang siyang maliit na parang minimum lang na bayad. Maganda yun sa starting point sa mga estudyante siguro. Like, you have to educate your children sa mga baon nila na pwede naman kasi ma-open na yata sila ng account eh, na parang education din sa mga anak natin na kailangan turuan din natin silang maging financial, may awareness. Kasi sa Sakto po panahon, 'yun kasi yun po yung yung ma-develop po doon kasosyo is yung habits ng pagkikip ng ng yaman o wealth mm, mo sa sarili. Tama po 'yun, tama po 'yun. Next po is thank you. si kasosyong Jeremiah. Hello, sir. Magandang gabi po diyan. First time ko po kayong nakikita sa live. Kumusta po kayo? Good evening, Asosyo Leo. Hello po. Okay lang. Yung tanong po natin ngayon, kasosyo, paano ba natin i-protect yung in your own opinion or your own idea? Paano po natin i-protect natin yung family natin in case of mga emergencies, in case of crisis? Ayun, same, same po kay Asosyo Giovanni, yung sa insurance din, life insurance. Uh, Okay. So Kas, ah, ngayong gabi kas, kasosyo, bigyan ay go ahead kasosyo Giovanni. ay sorry, naglalag kasi, sorry. Sorry to interrupt. Yung ano kasi, sorry, kanina kasi nandun ako sa labas, ngayon nasa loob na ako. Ah, Parang mas ano ba 'yon? Mas lumalim yung tinanong mo sa akin. Ngayon ko lang naisip yung, oo nga no, how to protect your family. Naisip ko lang kasi hindi naman ako talaga believer ako ng insurance. Yes, oo. Pero Okay. may insurance kami. Yung binigay kong insurance, yung naaalala ko lang insurance na parang inavail namin is yung sa health, 'di ba? Health, education, life insurance, yung Okay. disability nga, meron din eh. Kasama Tapos yan, yung package since yan. nagninegosyo ako, yung reduced debt, yung reduced na utang, just in Okay. case no magka-problema may utang, parang insured. Tapos Tama education ng yan. mga bata. Tapos at the same time, insured din yung shop, just in Tama case yan. masunog, no? Yung Tama yan. bahay namin, just in case, pati yung mga sasakyan. Pero yun lang yung naiisip. Yun yung mga naisip kong insured na insured yung family na ano. Tinatanong ko kung kulang pa yun eh. O Pero ngayon parang hindi kasosyo na, parang ngayon kasosyo Giovanni, bigyan natin ng value. Ah, oo. ano ba talaga yung method mo para alam mo na enough na yung pag-protect doon sa business mo, sa family mo? May method po yan o strategy at exact value para alam mo na secure ka at may peace of mind ka through itong method na to. Meron pong method yan, tsaka malalaman mo yung exacto talaga o enough para sa family mo. So ngayon po, i-share ko ngayon po kung ano yung method na yon tsaka exact amount na kailangan mo. Pwede po natin gawa ng exact values yan, exact number kung gusto mo. So, ayun, very excited ako na may share sa'yo. Kasi nga karamihan, kumukuha lang sila ng mga financial products o nag-establish sila ng wealth, pero hindi talaga nila alam magkano ba talaga yung exact value, exact na amount
na enough para sa pamilya mo. Ito po yun. Ito po yung ituturo ko ngayong gabi. Itong concept na to. Concept din to kasosyo. Ito din yung ginagawa ng mga malulupit na mga negosyante na ina-apply po nila sa pag-manage ng wealth. Ayun. Si ano naman, dito pala si SHM, si kasosyong Aaron Bullet. Ay, kasosyo, magandang gabi dyan. Magandang gabi, makikinig lang ako, may ginagawa pa. Makikinig ka lang. Okay, sige. Ayun, dito pala misis ko. Hello, Han, kumusta dyan? At least ngayon, may platform na tayo na may share yung natutunan natin for how many years. Kaya nga, very excited ako. Diyan pala yung asawa ko. Sino pag na dito? Pabatiin natin sa kasosyong Victor. Hello po, sir, kasosyong Victor. Pwede po kayong sir, magpakilala, kasosyo? Ako po si Victor. Ah, magandang gabi sa lahat, mga kasosyo. Okay. Anong batch po kayo, kasosyo? Tsaka, saan po kayo ngayon? Sa batch 1 po ako, kasosyo. Okay po. Welcome po kayo, kasosyo. Nasa barko pa ako ngayon. Ayos. Habang nandiyan ka, at least pag natutunan mo to, may pamilya na kasosyo? Mayroon na po. Ayun. Ang topic natin kasosyo is paano mo protektahan yung family mo na in case of emergency, in case of crisis. Still, maayos yung pamumuhay ng pamilya mo. Maayos yung finances, maayos yung pagkain sa anak, may mapakain. So dapat isang malaking to eh. Ito principle din to eh na dapat matutunan natin ng mga negosyante. Kasi pag Excited. hindi natin to alam kasosyo, ang karamihan kasi is ang focus lang is negosyo. Ngayon, ang magaling sa negosyo is yung let's say yung president. Pero ang problema, what if something happens sa kanya o yung breadwinner sa family? Anong mangyari sa finances? Ang karamihan po is nagko-collapse yung finances. Even pagkain sa pamilya, hindi kayang bilhin ng mga naiwan. So yun po yung problem kasi nga at ang isa po diyan is yung mga utang na naiwan. At ang magbabayad yung naiwan. So anong method ba yung susundan natin para may idea tayo at i-apply natin na in case something happen, in case something na may problem is maging secure yung family. So kaya nga ang topic dito kasosyo is how to protect your family. At magkano yung exact values, exact na number para sa pamilya mo. So magbibigay tayo ng example diyan. Okay. Maganda. Okay. Excited makinig. Excited ba? Okay. Okay, ito Ah. na po. Ito po yung method na kailangan nating maintindihan as mga negosyante. Kasi pag nakita mo to, alam mo na yung exact values exact na amount na kailangan mo para masabi mo na may peace of mind ka. Hindi mo masasabing meron kang peace of mind para sa pamilya mo pag hindi mo alam yung exact value na yan. Yung exact amount na dapat meron yung pamilya na naiwan pag nawala ka o pag may nangyari sa'yo. Ito po yung method na to. Teka lang. Hindi gumagana. Wait lang. Ito kasosyo, nakita nyo na ba to? Itong concept na to? Hindi kita. Wala pa sa screen. Yan. Ayan, okay na. Wait lang. Nano ata nakita nyo na ba kasosyo? Hindi pa?
Teka lang. How to calculate your protection need? Wait lang. Paki-zoom po, paki-zoom. Okay. Nawala ata ako ah. Bago lang kasi ako kasosyo dito sa ano na to setup eh. Naan nyo na ba? Nakita nyo na? Ba't hindi nag-appear sa ano ko? Meron. Yan. Ay, iba to. Ayaw mag-ano siya eh. How to calculate ba yung nakita nyo? Yes. Dapat hindi mo na yan eh. Part 2 na yan eh. Wait lang kasosyo. Teka lang ha. Leo, pwede Opo. naming i-zoom. Kami ang magsuzoom. Ito na. I-share ko lang. Hindi siya nag-appear sa ano ko eh. Teka lang. Sumablay tayo sa ano ah. Wait lang. Ayaw mag-appear dun sa ano ko eh. Teka lang. Ulitin ko lang dun sa ano ko kasi yun. Hindi ko alam kung pwede ito eh. Hindi nag-appear. Ayan kasosyo, kita ba? Meron na. Ayan na. So, Your family. So to protect your family, ito po yung kailangan gawin na ito po is a method tsaka strategy para alam nyo at makukompute nyo kung ilan talaga yung kailangan nyo para may peace of mind kayo. Na habang nagninegosyo kayo, habang pinapalaki nyo yung negosyo nyo, dapat meron tayo nito. Para in case something happen, ito yung kailangan mo. So how to take care of your family, dapat alam natin to. Yung DIME method. Alam natin yung debt, yung utang natin kung gaano kalaki. Income. So, balik lang ako sa utang. Yung utang na yan is, kailangan mo talagang malaman kung gaano kalaki yung utang mo. Diba? Let's say may 1 million kang utang, so dapat alam mo kung paano protektan. Pero over time, at least, alamin muna natin dito kasi mahabang topic to eh. Alamin muna natin kung paano mo i-compute. Kaya nga, nagtanong si ano kanina, kasi yung Giovanni, kung paano ba talaga para malinawan siya, dapat ganito ang computation. Kung let's say, meron kang insurance o meron kang income na malaki o meron kang wealth, so isasama mo dyan yung utang kung meron. Ngayon, next is income. Income po is to protect your family, dapat meron kang reserve na 10 times sa 1 year na income mo. Nakuha nyo ba kasosyo? Yung sinabi ko sa income? Either sa income sa business or income sa sahod. Hindi lang ako makapag-draw dito ng sa board. Wait lang ah. Gagawa tayo ng Hello kasosyo, narinig nyo ba ako? Parang nawala ah. Kakas, naririnig. Narinig mo ako kasi yung Giovanni? Ano po? Oo, naririnig ka. Yun, nga, sinasabi ko dito, yung pag-compute sa income mo is para masasabi mo na secure yung family mo o pinoprotektahan mo yung family mo is dapat kung meron kang income ng 1 year, 'di ba? Yung buong income mo ng 1 year times 10. So, yun po yung exact values na kailangan mo sa income mo para ma-secure mo yung family mo. At may reason po behind dyan. Sasabihin ko yan along the way sa training. So, okay, let's say yung net profit ng business mo is 10 million. 'Di ba? Or magbigay tayo ng 1 million muna para mas
achievable, 'di ba, sa mga ibang negosyo. Para masasabi mo na pero protektahan mo yung family mo o secure mo yung family mo is 1 million times 10. So kailangan mo ng 10 million on the spot. Ganun po 'yun. Pag sinasabi yung how to take care of your family. So dapat alam mo yung utang mo, kung magkano, at yung income mo is times 10 ng buong 1 year mo. Yun po yung pag-compute sa income na yan. Kung So, tapos is Kas, go ibig ahead. sabihin, masabi mo siyang secure kung meron kang 10 million a Tama year. po, kung may income ka na net na na 1 million a year. Mm-mm. May reason po behind dyan, kasosyo, sabihin ko sa mga next training. May reason po kung bakit ganon. Okay. Sa wealth management, ganun po yung niyan, mga principle. So kung may income ka ng 1 year, buong production mo, let's say 10 million, 1 million, o 'di ba sa iba for the average Filipinos, let's Mm-mm. say mga 1 million a year. That's Mm. divide by 12, mga lang yan eh. Mga 80,000 plus a month, 'di ba? Mm-mm. 80,000 sa mga negosyante, 80,000 a month. So para Ah. masasabi mo kasosyong genre na secure yung family mo, kailangan mo ng 10 million on the spot. 83,000. Paano yung 10 Ah, million on the spot? okay. Kasosyong genre. Late kasi ako, sorry. Okay. Okay, explain ko lang kasosyong genre kasi alam ko na late ka rin eh. So, ito po yung kasosyong genre. In case na may mangyari, wag naman sana, knock on wood, di ba? Mm-mm. Ang income kasi na binibigay mo sa pamilya is 83,000, di ba, a month? Yes, oo. Mm-mm. So, pag may nangyari sa atin, sino magpo-provide nun? Mm. Wala, di ba? Actually, wala. Wala, Oo. di ba? So, ngayon, bilang kasosyo, ito, tinuturo ko na natutunan ko for the past 18 years na Mm. dapat meron palang ganun. Kasi ang mga mayayaman kasosyo, ito po ginagawa nila para secure yung family nila at nakapag-build po sila ng legacy over time, generation to generation ng anak nila kasi alam nila yung mga principle na to. Oo. Isa po itong principle na kailangan nating matutunan bilang mga negosyante. Kasi po, Mm. ito po yung kasosyo. Kahit ang anak mo hindi magtrabaho, ganito po yun. At kahit ang asawa mo hindi magtrabaho, kung merong 10 million at kumikita lang po yan ng 10%, let's say, ilagay mo sa mga kumpanya. Ang impito ngayon, meron na silang 5 to 7% eh. Or Okay. or for the average 8%, meron ding exactly income po yan na halos 70 to 60,000 po a month. Mm. Ang goal po dito kasosyo is yung mga naiwan mo kahit hindi magtrabaho, buhay po yun. Sa Mm. interest income lang po. Kaya nga tinuturo ko noon pa yung word na interest income. Ang kagandahan kasi sa interest income kasosyo, tulad ng ginagawa ng bangko is interest lang ng pera nila, buhay sila. Mm. So ganun po yung prinsipyo ng itong income na to, na dapat on the spot ang pamilya mo meron 10 million. Okay. Sige. Okay? Next is, nasagot ko ba kasosyo? Medyo naintindihan ko naman siya. Pero sige, tuloy lang, Kas. Maano ko naman yan. Okay, tuloy natin. Next is yung mortgage na yan. Dapat, kung magkano yung value na maiwan sa pamilya mo, yung utang nila sa bahay, dapat computed din yan. Pero next slide, may example tayo dyan. Then, education. Dapat education ng anak mo, nakakompute na yan kung magkano talaga gastos. Para in case something happen na may mangyari sa atin breadwinner, buhay sila at makapag-aral ng 4 years. So, ang binibigay natin dito nga, sabi nga nung kasi yung Giovanni, is peace of mind. Oh. Na kahit sumakabilang buhay na tayo, wag naman sana is maayos yung buhay ng mga naiwan. Yun po yung isa sa mga advocacy ko rin noon pa. Okay? So, ngayon, bigyan natin ng example itong concept na to. Bigyan natin ng example tong concept na to. Itong concept na yan. Mm.
Kita nyo ba kasosyo? Oo, kasi yung protect your family. Yan. So, ito po yung computation, kasosyong Giovanni, kung paano mo malalaman na kung magkano yung kailangan mo. Ito po yung example niya. Let's say, di ba? Let's say, utang, merong mga 100,000. Example lang naman to, di ba? Sige lang. Example lang to. So, yun, yung lahat ng utang mo, how to calculate your protection need para sa pamilya mo at masasabi mo protected yung family mo. Ito po yun. Itong dime method na to. Lahat ng utang mo, i-compute mo. Di ba? Credit cards, loans, kahit anong utang, hiraman yan o yung mga sign or contractual na mga utang na Basta utang. Oo, di ba? Lahat yun. Isa-sum up mo yun. Then, next is yung income. Isum mo rin lahat yun. Di ba? Let's say dito, example lang dito is 10,000 per month eh. So, on the average, yung Pinoy talaga kumikita na pag may mga sahod is mga let's say 10,000 pero obsolete na to ngayon eh. 10K a month. So that's 120,000 a year income. So kaya nga sinasabi diyan yung kasosyo meron siyang tinatawag na replacement for 10 years kasi nga for 10 years binibigyan mo yung family mo ng 10 years of their life na mabuhay sila. At kung maturuan yung pamilya mo na mabuhay ng living on interest, meron po talagang living on interest na word na interest pa lang ng pera nyo, buhay po kayo. Pero kung hindi nyo gagawin yun, 10 years lang po yung kaya ng pamilya mo mabuhay kasi nga, ang uubusin lang nila is yung 10,000. So binibigyan kasi nga, yung pag-aaral ng anak mo habang nag-aaral siya, after 10 years, pwede siyang matapos dito eh. So may pera sila for the next 10 years. Yun po yung idea ng income. At on the higher level, kung marunong po silang mag-invest ng pera na kumikita lang ng let's say 10%, unlimited po yung income potential nila pag alam po nila 'yon. Pero next level po 'yon. Pero kung hindi po sila nag-i-invest o ubusin lang nila yung pera o hindi sila magnenegosyo, binibigyan po natin ng 10 years yung family natin na mabuhay at makapagtapos yung anak natin. Yun po yung idea behind sa income, kung paano i-protect yung family mo. Next is yung mortgage. So let's say 400,000. So yan yung mga balances mo sa bahay o kahit anumang utang regarding sa mortgage, di ba? At let's say education, di ba? 960,000. So isa-sum up mo po lahat 'yan. So 120K per year for a fourth year college for 2K, depende po 'yan sa school. Kung anong klaseng school kasi ngayon mahal na po ngayon yung education. Pero ito kasosyo, sample lang to. Sample lang to na mga ordinaryong Pilipino na let's say mga hindi negosyante, di ba? Pwede naman natin i-compute yan based dun sa natin. Kasi may guide naman. Oo. So, itong konsepto na to kasosyo is, ang basic principle dito is, isa-sum up mo lahat ng utang mo, yung income potential mo for the next 10 years, yung mortgage o kung mayroon man, then education ng anak mo, at yan po yung lahat na kailangan mo on the spot para sa pamilya mo. Para masasabi mong protected yung family mo. Kasi once na wala ka po dyan, o wala tayo niyan, hindi po ganun ka 100% protected yung family mo. So, may value na tayo through dime method. Yan po yung kailangan natin. Nice. So, halimbawa sa'yo, kasi yung genre, kung kumikita po kayo ng 10 million a year, ang kailangan nyo po is 100 million. Times 10 po eh. Parang nakakatakot na kumita ng cash ng malaki kasi mas malaki yung Tama. De, ganun talaga kasosyo kasi yung lifestyle ng pamilya mo is naka-base yan sa income. Correct. Sa kung anong meron ka. Lifestyle po yan. Nung nagsisimula ako, maliit lang yung lifestyle ko. Pero habang lumalaki din po yung need. Tsaka yung lifestyle. Actually. Ganun po talaga.
Pangit naman pag umincome tayo na malaki, hindi rin tayo, hindi umangat yung lifestyle mo. O, basta, tama yun, Kas. Sumasabay din. Alam niyo ba kung ano yung solution dito? Ang binanggit na ni kasi yung Arvin. Kasi nga po mga kasosyo, ito po 'yon. Ang pinaka the best investment po talaga is term insurance o life insurance o pure insurance. Kasi nga po ang pricing ng pure insurance is 1 peso versus 1,000. Wala pong mga katalo diyan sa anong klaseng Yung investments. um, life insurance, bakas, tama? Ano po yung kasosyo dyan, Ray? Yung sa akin kasi kumuha din ako ng insurance. Anong klaseng Yung, insurance? Marami po yan kasosyo, marami po yan. ano lang siya. Pareho kami ni Kasosyo Arvin eh. Kumuha ako kay Yung para ano siya? Term? Sunlight Green pa ba yun? Walang investment halo. Oo, Life tama lang. yun. Oo. Adik kasosyo, tama yun. Kasi ang pricing ng kasosyo is, depende sa age. Ang pricing po ng insurance is, pag meron po kayong 1 peso, ang equivalent po na ibabayad sa pamilya natin pag nawala is 1,000. So kung may 10,000 pesos ka, ang equivalent po nun is 1 million sa insurance. Yun po yung pricing ng insurance. At kaya nga sinasabi kong the best investment po yan. Pero ang problema lang po is wala na po tayo. Yun lang po yung napakahirap tanggapin kasi wala tayo. 'Di ba? Nawawala tayo sa equation. Pero ang pinaka the best insurance sa buong mundo po, yan po. Yan po yung the best investment. Wala pong makakatalo dyan yung insurance na yan. Ang kaso nga lang po is hindi po naintindihan ng mga karamihan na ang pinaka the best investment pala is insurance. Kasi sa 1 piso mo, ang equivalent niyan, 1,000. Sino ba magbibigay na company sa'yo na pag nagbigay ka ng 1 peso, ang ibabalik sa'yo 1,000? Maghanap kayo ng klaseng negosyo na meron kayong 1 peso pero bibigyan kayo ng 1,000. Insurance lang po. Maghanap kayo ng iba't ibang klaseng negosyo na ganun. Wala pong ganun. Yan ang reality. Tama. Kahit anong gawin natin na masama man yung life insurance na pinagagawa ng mga ahente o iba't ibang klaseng kumpanya, pero ang pinaka the best investment po in the world is insurance. Kaya nga ulitin ko, 1 peso versus 1,000. Yun po yung pricing ng Ano yun? Kumbaga, depende pa rin sa sa age mo, sa age, tama bracket. yun, Tapos, tama yun. kung meron kang illness na or kasi bago ka nila ma-grant ng ganun, general check-up eh. Oo, katakot-takot na yung kasosyo, katakot-takot na requirements. Ganun po yun. Daming dugo kinuha sa akin from drug test, basta lahat. Namutla ako nun pagkatapos eh. At least protected ka na kasi. Okay lang ba magtanong? In-apply mo ba yung DIME method na to na kung ilan talaga ang Hindi. kailangan mo? Actually, Kas, in-apply, hindi ko yan alam eh. Okay. So, lang, si naman yun si Kasosyong Michelle yung nag-ayos sa akin. So, sinabi ko lang, nung sinabi niya na gano'n yung insurance, actually, ayoko talaga ng investment na may kasamang mo yun, yung may money back sa dulo. Kasi yung dyan, hindi natin kailangan yun. Hindi natin kailangan yun. Kasi may mga negosyo tayo eh. Yes, doon ako na ang point ko naman bakit hindi ako kukuha ng ganon. Kasi bakit dalahin ko yung pera ko doon sa investment na yon na ibalik ko na muna sa company ko. Tama po yun. Tama yung decision mo. Yun lang naman yun sa akin. Si kasosyong Victor, meron po ba kayong sir? I-share o opinion po o sasabihin kasosyong Victor? Nakapagkuha na ako ng sa mga educational plan ng mga anak ko. Kaya lang,
nung nag-aaral na ng mga anak ko ng college, kulang na yung benefits na nakuha ko. Bakit? Hindi na-compute ng ano? Oh, Di ba hindi na compute ng maayos ngayon? ng ano. Kulang pa. Insura. Hindi, Di tsaka depende na-compute sa ng school maayos. kasosyo. Depende sa school kasi pag mahal yung school mo, tapos Yun nga. yun ang problema. Pero may bracket dapat yun sila. Mali ng Tama yun. insura. Ano yun? Mali ng education plan mo yun. Kasi dapat na-compute nila yung magiging age nung time na kinuha mo siya doon sa ano, nagagamitin na. 'Di ba? Mali ganun sila sana. ng station. I-vlog mo sila, Kas. Leo, may tatanong ako, pwede? Sige, go ahead. Gusto yung ano, Maricel. Pwede ko bang banggitin yung insurance natin? Hindi tayo pwedeng magano dito kasi principal lang tayo. Pero kahit sino naman pwede. Kahit Hindi sino pwede po. Tanong ko na naman. lang sa inyo sa ibang wag na Ang dito masasabi kasi ko po kasi itong tinuturo natin dito is financial education o wealth management. Lahat po ng insurance, lahat ng investment, pwede po dito kasi principle to eh. Hindi ako nagtuturo dito na kung anong kumpanya. Ang tinuturo ko dito is yung mga principle na kailangan mong i-apply. Kasi nag-usap kami ng kapatid ko. Kasi sabi ko nga sa kanya, dahil nagbabayad nga ako ng insurance. Ngayon sabi ko sa kanya, kasi siya nag-share sa akin ng sa IMG, kaya lang hindi siya kumuha. Ngayon sabi ko sa kanya, ano bang meron doon? Sabi ko, pag lisensyado ka, pwede kang magtinda ng, alam mo na yung mga business, di ba? Doon. Sabi niya, sana kung may magtuturo sa'yo. Sabi ko, may school din doon sa loob ng portal, sabi ko. Ngayon, tama yun, kasi online na ngayon ayun nga. Kasi sabi niya sa akin, maggaganyan ka, hindi ka naman nag-aaral. Sabi ko, may school doon sa loob ng portal mo. Ngayon, ayun nga, gusto ko kasing malaman yung mga para at least mai-ano ko din sa kanya. Kasi nga, syempre, nahirap din yung mga insurance. Kaya lang, dapat may proper kang kaalaman patungkol doon sa insurance na papasukin mo. Sabi ko, maganda yung benefit. Sabi ko, ganun. Yun nga, yung inaano niya, yung education at saka yung anong meron doon sa loob ng portal. Yung sabi ko, may investment, may ganito. Kaya lang hindi ko pa mapaliwanag sa kanya ng maayos kasi nga, syempre, hindi pa rin ako ganun ka-alam sa mga inaaral ko pa lang din naman. Kaya lang, doon na lang natin, i-chat ko na lang sa'yo para at least mapaliwanagan mo din ako kasi hindi ko, may itatanong ako na ito naman kasosyo is yung mga principle ba na kahit anong company, kahit anong services, pwede mo itong ma-apply para meron lang tayong idea. Pinapauwi nila ako. Pinapauwi nila ako. Sabi ko, gusto ko sana ganito. Ay mag-aano ng insurance. Sabi niya, ano bang gusto mong maging kasi negosyo? Yung Maricel may ano yan merong assessment yan tsaka check-up o yung financial check-up. Bago ka dapat bumili ng ng produkto, dapat merong assessment. Ganun talaga yung yung tamang gagawin diyan. Ay kasus yung kasus yung genre, anong sasabihin niyo? Siguro maganda yung idea mo na to, yung financial na tinuro mo na ngayon. Kumbaga guide din para sa ako, meron na ako insurance pero hindi ko alam to eh. Mas maganda kung nalaman ko to ng maaga or para alam naman na natin kailangan yan. Pagdating naman doon sa company kung sino yung saan tayo kukuha. Kayo na pumili. Mas may guide mas mag-guide mas may guide tayo, tama 'yon. Kasi mas maganda po yun i-share nyo din po kasi kahit na sabihin mong at least maliwanagan din nila para isang ma-assured na sila doon sa insurance na pwede nilang kunin. Depende pag-uusapan natin kasi kung sino lang may gusto, kung gusto nila ng kailangan nila. Depende sa requirements nila. Pero dito kasosyo, ang tinuturo ko nga, sabi ko nga, it's about wealth management tsaka wealth academy. So, hindi ako magpo-promote ng product, pero ang solution po nito is nasa financial industry. So ang financial industry po is
isa po yan for hundreds of years na nag-exist. Let's say, yung healthcare industry, isa po yung financial industry. Bibigyan ko lang kayo ng buod na concept regarding financial industry. Kasi medyo tumagal na rin po ako dyan eh. Pag sinabi po natin financial industry, apat po yan. Healthcare industry, investment industry, insurance industry, tsaka real estate. So yung apat na industry na yan po yung nagdo-dominate sa buong industry sa buong mundo. So wala pong makakatalo dyan kasi nga napakalaking industriya po yan. So para masasabi natin na maging stable yung finances mo, dapat pasukin mo yung industry na yan. Kasi nga mawala man, magka-gera man, magka-ano man, andun yung andun yung pera mo eh. Yung mga businesses kasi natin, pag something happen yan, hanggang dyan lang yan eh. Sa mga wealth preservation na yan. Sa mga wealth preservation concept. Kaya nga ito, isang malaking bagay ito sa atin na matutunan about wealth management. Para may idea tayo. Malaking guide. Malaking direction guide ng ating pinagagawa sa buhay. Kasi kung hindi natin alam to, baka mamaya doon lang tayo sa casino pumunta eh. Tama, kasi pag Para may hindi pera ka na, sayang saan mo pera. dadalhin, di ba? Para hindi sayang pera. Malaking bagay ito. Ang pinaka-highest form po nito is yung tinatawag na estate planning. Yung pinagagawa natin na meron pang higher form of level. Ano ba, may mga negosyo kayo, yes. nagle-level 3. This is for you. Yes, yes. So ngayon, pag nag-level 3 po kayo, ang next step po niyan is yung estate Okay. planning. Sa estate planning po, diyan po papasok yung yung mga legacy, yung ipapamana mo. Okay. Kasi nga, kasi yung genre, You have marami your car? pong mayayaman na nagpapatayan yung mga anak Okay. sa naiwan. Okay. Ngayon, para maprotektahan mo yung ganong klaseng sistema, alam natin, dapat meron ka ng will. Nakasulat na doon sa abogado mo kung magkano ipapamana sa bawat anak mo. Kasi maraming magkakapatid nagpapatayan dyan. Yan po reality dyan. So, ang pagnenegosyo natin, bigyan natin ng highest form of Yung nga, sinasabi ko, highest form of level na mawala man tayo, mawala man ako sa mundong to, hindi nag-aaway yung mga anak ko through estate planning. Pag may mga properties ka, may mga asset ka, paano mo i-divide yan? So, habang buhay ka pa, kuha ka ng abogado, pag-uusapan mo sa abogado kung anong portion ng asset mo ibibigay sa mga anak mo. Ganun po talaga yun. Mas mas advantage kas na na-discuss mo siguro or kasi ako hindi ko rin alam yan eh. Ngayon, kahit papano mayroon na akong idea talaga kung ano kasi pwede magiging direction ng natin. Yung business kasi, hindi naman tayo makarating dyan sa stage na yan kung wala tayong business. Kung empleyado lang, parang hirap pumunta dyan eh. Kaya, pero hindi siya ganun ka, yung state planning, yung mga ganun, parang pero malabo matagal na. parang suntok sa buwan. Business talaga, entrepreneur. Business talaga, entrepreneurship. Oo. So, Hello hindi po. kailangan na antayin natin Send your makarating coffee, tayo madam. Okay. sa taas bago tayo mag-isip, 'di ba? Mag-decide. So along the way, mas maganda nalaman natin 'to, mas maganda dahil kahit papaano yung decision making natin ngayon naka-align na dito papunta sa itong diniscuss mo ngayon, Gas. Tama yung kasosyo kasi sabi mo nga pag may maraming pera ka na at hindi mo to alam yung mga industry na to. Oo. Kaya nga sabi mo pupunta lang sa casino pero may highest form pa pala ng wealth preservation tsaka planning. Ito po 'yun. Itong wealth management na 'yan kasi karamihan talaga mga nasa abroad, mga kumikita ng malaki. Hindi nila alam paano i-manage yung pera eh. Ngayon, ako mismo hindi ko alam 'yan, Kas. So ngayon, bigyan natin yung halimbawa, yung mga nag-abroad, 'di ba? So, yung example ng mga nag-abroad. Ngayon, kumikita sila ng malaki, let's say 100,000 a month. Ngayon, hindi nila alam yung income na how to protect your family. Kahit may 100,000 a month ka, so meron kang 1.2 million a year, dapat meron kang instant na 12 million dapat pala. Hindi ka magsasayang ng pera para sa pamilya, para sa
ibang tao. Kasi nga, meron ka pang bubunuin na 12 million eh. 'Di ba? Kahit kumikita ka ng 100,000 a month. Kaya nga, para maprotektahan mo yung pamilya mo, dapat unahin mo muna yung income replacement mo na meron kang 10 years of your income na naka-reserve instant. So, mababalance mo yung income mo na, ay, kailangan ko pa pala ng 12 million. So, medyo ano muna ako, hindi ako maging gastador. Kasi nga, ito yung kailangan ng pamilya ko eh. Instant 12 million. Yun po yung idea behind how to protect your family. Dapat itong apat na to, nasa-solve mo yan. Yung debt mo, alam mo, kung pwede, zero yung debt mo. May income replacement ka ng 10 years. For 10 years, that's 12 million kung kumikita ka ng 100,000 a month. At zero din yung mortgage mo. At positive ka doon sa education mo. Kung magkano yung, kung ilan yung anak mo, so bibigyan mo ng exact value para masasabi mo yung kabuuan na meron ka. Tama. Yun Mas gusto na mag-share ni si Cas Cheche. Anong sabi ni Kasosyo Che? May share. Pwede din po mag-share. Sige, go ahead po kasosyo. Sige, open po tayo. Isend ko yung GCash number ko, share mo. ay, sige po, go ahead po. Bali, may health insurance din po ako. Okay, sige. Healthcare Tenmac. Bali sa yun, ASA. ASA Philippines, ang tawag nila doon. Naka-health insurance po ako nung 35 years old ako. Okay. Tapos kinuhanan ko din yung dalawang anak ko ng ganun. So pag sinabi po nating healthcare kasosyo, so may kasama po bang yan? Life insurance? Kasi Opo, may kasama po. Magkano po yung nyo kasosyo okay per month? Yun. O per quarter? 6 po ang 6,000? monthly. Opo, mahigit. Sa bawat anak? Bali sa kanila every semi-annual sa kanila. Okay, every 6 months. Oo, every 6 months. Yung sa kanila. At least maganda kasosyo. Oo. Maaga pa lang bali kinuhunan mo na ng Maganda po 'yun. Oo. Maganda po 'yun. Opo. Kasi pag daw, sorry pero pag namatay daw ako, parang fully paid na daw para sa anak ko kung sakali man. Kasi ang idea po doon kasosyo is may rider naman talaga yan na binabayaran po yun. Wala po na talagang libreng insurance. Sinasabi lang nila na fully paid yung binabayaran mo, pero actually binabayaran nyo po yun kasi ang tawag doon is rider. Nagbabayad po kayo ng rider doon na in case na something happen, fully paid po yung nyo premium. So Hindi ayun, po maganda sa po mga yung anak ko kasosyo. daw. Opo, yung kasi ikaw yung ikaw yung primary payer eh. Oo. So ganun Totoo talaga yun. yung kasosyo. Totoo Oo, ganun talaga talaga yun. yun. At nagbabayad ka doon ng rider tawag doon. So maliban sa healthcare tsaka insurance, plus ka pa. Plus sa rider na So ang ginagawa nila doon is kino-compute lang nila kung magkano babayaran mo. So sinasum up na nila. Ang pinopromote ko talaga kasosyo is ganito pag nagsisimula pa tayo, 'di ba? Ang pinopromote talaga, even yung mga mentor ko noon, kailangan talaga natin ng pure insurance o term insurance. Then the rest is magnegosyo ka o invest mo na. Kasi nga, pag ibigay mo yung pera mo sa mga financial institution, sila po yung kumikita. Ang kailangan lang talaga natin sa financial industry po kasosyo is yung pure insurance at healthcare. So yan po talaga yung reality dyan.
Nung Oo. nag-aaral po ako mga kasosyo ng pagiging financial planner, ang nire-recommend ko po lang po talaga is pure insurance na ang pricing is 1 peso to 1,000. Then, healthcare. Dapat merong healthcare, either short term o long term. Then, lahat ng sobrang pera nyo po kasosyo, ipang ninegosyo nyo. Kasi nga, Lagay niyo sa protected na Gcash ko, oh, Ash. pwede, kay kasi yung John Ray, di ba? So, ganun po yung kasosyo. Yun po yun. Kasi nga, nag-aral ako for 2 years ng pagiging ng financial planning. Ganun po talaga yun. Wag na tayong yung mga ibang ahente kung anong pinagsasabi, pero ang kailangan lang naman talaga is term insurance at healthcare. Tapos na ang usapan. Ang sobrang pera nyo po doon is pag ninegosyo nyo. So yun po yung Oo. pinopromote ko sa lahat ng concept ko. Ay, nag-message kasosyong Teo. Ano naman po ang disadvantage kapag may investment po ang nakuha insurance po? So, disadvantage po, kasosyo, nagbayad po kayo ng mahal na premium at pinapamanage nyo po yung pera nyo sa mga financial institution at sila po ang kumikita ng malaki. Ganun po kasimple yun. Hindi na tayo magkukunyari dito na kasi ganun talaga eh. Sila po kumikita, sila nagmamanage ng pera mo at nagbabayad ka po ng management fees. At sila po nakakapag bigay ng potensyal sa pera nyo. Ganun po yun. Kaya nga, as a financial planner na nag-aral ng 2 years, sinasabi ko po na kumuha kayo ng term insurance para sa pamilya nyo at para maprotektahan nyo yung family nyo in case something happen or healthcare. Then, lahat ng perang sobra nyo, ipang ninegosyo nyo. Yun po yun. Pero over time po, pag-aaralan natin yung kung bakit ba ganun yung prinsipyo. Kasi nga, matagal din ako sa yung training na yan. At least, sinasummarize ko lang, pero hindi ko man siguro ma-justify ngayon yung mga sinasabi ko. Pero over time, pag meron tayong regular na session, then mahaba po kasi ito eh. Mahaba po tong program eh. Hindi lang naman ngayon yung pagtuturo ko kasi yung isang slide lang to eh. Isang slide lang to ng protection. Meron pang maraming principle na matutunan natin. Second question, pwede pa natin i-change natin ito into life insurance? Kasi may kontrata po kayo dyan, kasosyong Teo. So, either i-terminate nyo or kausapin nyo muna yung yung agent nyo kung pwede ba. Kasi nga ang kalimitan talaga pag nag-change contract kayo, nawawala po diyan yung 30% of your premium to 40%. Depende po 'yan sa life insurance company o kung anong Kasosyo, kontrata po yung pinirmahan nyo. Go ahead, Kasosyong Victor. Go ahead po. nasubukan ko yung may kasama na insurance. Tiniterminate ko talaga kasi di talaga kumita. Yung sabi may Investment. yung investment. Tama Oh, 'yun. tama yan. 30% talaga Kaya nung nakita ko yung pera ko na palugi ng palugi, yung pababa ng pababa, yung nagbabayad ka na lang ng pang insurance na lang ang bayad nyo. Pang investment lang halos ang bayad mo buwan-buwan. Pero bumaba talaga yung value mo. Kaya tineterminate, di man pwede, ewan ko, subukan lang kung mai-transfer pero kasi kung kontrata kasi dapat i-terminate lang talaga. Ako, Okay. lugi ako pero tineterminate ko para di na tuloy-tuloy kasi yan eh. Hanggang yung investment at saka insurance. Iba nga kasosyo, Oh. magbabayad ka hanggang 100 years eh. Tama yan. Hanggang walang katapos ang pagbabayad. Di ba? Sasabihin Tama ka 'yun. lang na tataas ang value mo. Actually, Kasi kasosyo, alam nyo ba? i-invest nila. Apo. Ito kasosyo, ko na yung mga sikreto ng financial industry. Sikreto po ito ng financial industry kasosyo. Wala pong nagsasabi siguro sa inyo na ang pricing ng insurance is 1 peso to 1,000. Wala pong nagsasabi sa inyo yan. Wala. Mamatay man ako. Wala. Wala po, di ba? Kasi nga, sikreto po nila yan. At kami lang po ang sinasabihan niya ng mga nagpe-financial planning. Kaya nga, itong sinasabi ko to, pag nalaman nyo, alam nyo na yung kung magkano ang pricing ng insurance.
kung may difference man sa edad. Pero ang pricing po Oo. talaga ng insurance kasosyo, wala nang patumpik-tumpik pa at pasabog ko to sa buong kasosyo. Ang presyo po ng insurance ganito po, 1 peso to 1,000, yan po yun. Wala nang Laki. patumpik-tumpik pa. Kaya pag binigyan kayo ng mas mahal dyan, mahal po yung nabili nyo. Pero kung may slight difference man ng pricing nyo, siguro sa edad na lang po. Ganun po Sa yun. edad tsaka may sa edad tsaka kung meron kang illness cash. Tama yan. Kung may may existing na existing na precondition na sakit tinatagong sakit. Yaman sa katawan. Tama yun, di ba? So yun po yung pricing mga kasosyo. Tsaka sa nag-work ka, pag risky yung trabaho, doon din tumataas yung premium nila. Tama po yun. At ang kalimitan ng mga insurance companies, hindi po sila nag-insured kasi nga yung kinakalaban po nila dyan is yung rate of mortality. Pag malaki yung chance mo na may mangyari, lugi po yung insurance company. Kasi nga ang insurance company, kumikita po sila based on stats. Pag walang namatay, walang nawala doon sa mga nila clients. May study po yan sila. Based on statistics po yan. Oo. At ang pinaka-accurate po is through statistics kasi may data talaga yan. Kasosyong Marian. Ay, Kasosyong Marian, hindi pala kita nakilala. Anong batch ka pala, Kasosyo? Batch 1 po. Opo, welcome po kayo dito. Ako din kasi naging din ako, financial advisor ng Sun Life. Pero eventually, tinanggal ko din yung mga policy ng kamag-anak ko dahil sobrang laki ng premium. Oo, nang binabayaran. Ilang years po kayo sa Sun Life, Kasosyo? Ilang years po kayo nang nag-ano doon? Pero lang, Kasosyo, isang taon lang kasi nagnegosyo na ako, hindi ko ma-focus. Ang mga kliyente ko before, puro mga sundalo. Kasi yung circle ng family ng husband ko, puro sila sa sundalo. Ayos. At least nabigyan mo sila pero sana hindi nila terminate din yun. Hindi naman tinutuloy naman nila. Ako lang talaga kasi medyo napag-aralan ko rin talaga na lugi nga talaga tayo kapag ganun. Katulad niyan, yung nanghingi din ako recently nung nag-anniversary, nanghingi ako ng proposal sa mother ni Kasosyong Arvin. Binigay ko yung full details ng income namin. Kasi yun ang hiningi nga, ang sabi ko lang talaga din, it's yung sa life lang talaga. Wala na akong pakialam sa mga... pure insurance. Pure life lang. Wala akong pakialam. Di ba, ang promise niyan, after 10 years, may income ka na, may mga ganyan-ganyang eksena. Kasi dati na nag-explain ako, yan din yung mahal po yun. Very expensive. Very expensive insurance yun. Ang binenta sa'yo nun. Ngayon, dahil nakita ko 40,000 every 6 months, sabi ko medyo Tapos magkano yung coverage sa 40,000? 2 million. Ano yun? Accident. Normal naman talaga yun kasi pag normal death, pag illness, that's 1 million. Pero pag accident, automatic talaga yan, 2 million. Times 2 talaga yan. Nagto 200 siya, 200%. Binabanggit lang nila yan na magiging 2 million pero actually ang makukuha dyan sa illness lang is 1 million. 1 million. Oo, kasi ko rin yan, tama rin yung sinabi mo kanina na meron nga yan yung kakakuha lang ng policy. Tapos namatay agad. Tapos makukuha din talaga nila full. Kasi nga, dahil sa rider na binabayaran, included yun sa binabayaran na premium every quarterly or every annual. Oo nga, sinasabi nila talaga pero walang free insurance. Lahat yan bayad, binabayaran mo. Oo. Kasi lugi naman yung kumpanya kung nagbabayad kayo sila ng free. So, wala pong free insurance. Wala pong free lunch or something. Ganun po yan. So, ano po ba yung mga company na nag-o-offer lang nung sinasabi niyo po na life lang talaga na medyo mababa lang yung cost? Kasi kailangan ko pong banggitin dito kasi gusto ko lang sana kasosyo is yung academy lang ba, yung wealth management kasi nga willing naman kayong pumili ng mga kumpanya. Basta nga sinasabi ko lang yung pricing is 1 peso to 1,000. Kung meron kayong 10,000 pesos,
na term insurance, dapat ang ang coverage niyan, that's 1 million. Ayaw nga pala sorry. Kasi ito din palang husband ko. Binigyan din siya ng life insurance ng BDO. Ang binayaran niya lang is 4,000. Isang buong taon na yun. Pero magkano ang coverage? Ang sinasabi niya sa akin, nasa parang 500,000 lang ata yun. Kasi nga Sabi ko nga sa asawa ko, baba naman yan, Big. So dapat, pero bangko kasi idodoble niya. So tama yung rate ng na yun, pricing. So mga around 10,000, then ang coverage mo dapat is 1 million times 2 pag accident. Ganun naman talaga pricing. Ayan po yung pricing ng pure insurance o term insurance. So ang pinopromote ko po dito mga kasosyo is bumili kayo ng term insurance na pure. Then ang sobrang pera nyo is inegosyo nyo. Huwag niyong hayaan na yung mga investment company sila mag-manage yung pera nyo. So ganun din po yung pinopromote ko noon pa yan. Parang si Kasosyong Arvin. So magnegosyo Sa tayo. HMO naman kas ano namang kailangan? Ano pang magkano yung pwedeng kukunin mo na premium? Anong yung sinasabi mong HMO, yan yung healthcare na short term na yearly. Healthcare, So depende po sa need nyo. Kung ang lifestyle nyo po is malaki, malaking coverage po yung kukunin nyo. May pricing din yan sila. Pero hindi naman ganun sa healthcare. May talaga, may standard naman yan sila. Wag lang lagyan ng rider na investment. Wag lang dapat pure healthcare din. Pure healthcare lang. So let's say merong yung mga Medicare, basta mga ganong kumpanya na pure lang healthcare. Meron yan silang standard na pricing kasi highly regulated sila ng ng SEC din yan. So hindi sila makapagbigay ng mataas na presyo basta pure. So kung gusto niyo ng healthcare, dapat ang kunin niyo pure din na healthcare. Meron yan. So, Kasi dalawa po yan kasosyo. Short term na yearly or magbabayad kayo ng long term. Yun nga, may long term. Kasi kasamahan ko, tinatanong depende ko. sa need nyo kung anong gusto nyo. Long term siya, nagbabayad siya ng 7 years, tapos parang until daw yung... Parang kilala ko yan kung anong yun Kaiser ba yan kasosyo? Di, yung isa? Hindi Kaiser Coco Life? Hindi rin. Pero karamihan yung per year yung yung short term. Magbabayad ka every year. Kasi protection naman talaga yung kasosyo. Kasi nga ito nga yung problema ng mga negosyante. Ganito po yun. For how many years ng pag-aaral namin, ang problema po ng negosyante, magaling lang po silang magnegosyo. Pero hindi nila nakikita na pag nagkasakit, lahat ng cash flow nila, even yung asset nila, even yung negosyo nila, binibenta nila para lang ipampagamot sa member ng family nila, which is mali po yun kasosyo. Dapat, bilang negosyante, alam mo yun. Alam natin yun. Na maliban sa negosyo mo, yung negosyo mo, pang negosyo lang. Yung in case na may emergency sa bahay mo, dapat may healthcare ka. So yun po yung pinopromote ko rin dito. Maliban sa negosyo natin, meron din tayong healthcare. Kasi nga, hindi magagalaw yung natin, hindi magagalaw yung negosyo natin. At tuloy-tuloy na kumikita. At tuloy-tuloy din yung cash flow pag may healthcare ka. Mura din po yung healthcare, depende po yan sa sa lifestyle. So yung iba naman nagpapa-healthcare sa mga St. Luke's, mahal po 'yun. Kung ang gusto niyo yung lifestyle ganon, so mahal yung premium na babayaran niyo. So ang idea natin dito ngayon na sinishare ko is dapat meron tayong term insurance na ang pricing is 1:1,000. Meron tayong short term tsaka long term healthcare para in case na something happen na may magkasakit sa pamilya, hindi mayayari yung mga negosyo natin. Hindi magagamit at hindi mabibenta ng pamura. Even yung mga asset na tinalupa dahil may nagkasakit na member ng family, ibebenta na lang ng mura palugi. So, ayun, sana may natutunan kayo kasosyo. Part lang to ng wealth management program na natutunan ko for how many years. Pero isang to kasosyo, buong Wealth Academy. Wealth program na swerte rin ako na binigay to sa akin ng mentor ko. Itong buong slides, buong buong program talaga regarding wealth management.
May tanong pa ba kayo? Anong company po kasi yung Leo yung ma-recommend? Ano nga sabi ni Kasosyo? At least free yung ano natin dito, di ba? Yung iba mahal po yung ano, yung kahit magtanong lang sa ibang ano, mga ano financial planner kasi pag financial planner po, ano po 'yan isa pong profession 'yan. Even sa AIM, nagbabayad po yung iba diyan para lang makuha yung certificate being ano financial planner. Sa financial planning kasi ano 'yan, pinaplano yung buong ano mo, buong financial future. Ganun po 'yun sa pagiging financial planner. Ito, may tanong si ano, Kasosyong Cherry. Anong company po Kasosyong Leo yung ma-recommend nyo para kumuha ng healthcare insurance po? Ay, ano, Kasosyong Cherry Amor, ano po yan? Depende po sa need nyo kung at kaya nyo. So, let's say, kung ang plan mo is yearly, magbabayad, ang kunin mo is yung short term. Short term po is perishable po yan. Once na nagbayad ka ng 1 year, hindi mo na makukuha yung ano, yung premium mo kasi parang bumili ka lang ng ano, pagkain. Ano yan, consumable. Pag walang nagkasakit, happy yung pamilya kasi walang nagkasakit eh. Pero pag may nagkasakit, ang sasagot po niyan is yung HMO, yung healthcare company. So sila po yung magbabayad doon sa hospital. Pero depende po yan sa coverage. Kung maliit po yung coverage nyo, maliit lang po yung ano, kung maliit po yung premium nyo, maliit po yung coverage nyo. Ganun po yan. So pag long term naman kasosyong ano, Cherry Amor, ano yan, merong mga plan na nagbabayad ka ng 7 years or 10 years. Then merong rider yan na investments pag long term kasi nga yung portion ng kinikita mo dun sa investment, pinababayad din dun sa ano, sa healthcare mo. Depende po yan sa plan. May kontrata po yan kasi yung Amor. Kaya nga sinasabi ko palagi as financial planner, pag kumuha po kayo ng ano, produkto ng financial services, basahin niyo po yung kontrata. Nakalagay po doon yung ano overview ng lahat ng benefits nyo. Tsaka lahat ng coverage nyo andun po lahat yan. May kontrata po yan. Nasagot ko ba ano kasi yung Amor? Kas, Next. Go ahead. Ano? Kasi yung Victor. ma-advise mo ba yung long term or short term o saan pwede mong maano yung short term ba na HMO o long Dapat meron term? ka dalawa niyan kasosyo. Pero pag empleyado ka naman kasosyo, tulad mo, ngayon ba nasa abroad ka kasosyo? Nasa abroad pa po. Okay, so automatic kasosyo, meron kang ano, short term. Ang kunin mo Meron. kasosyo, ang need mo lang kasosyo is yung long term. Pag tanda mo, merong sasagot sa healthcare mo. Kasi pag wala ka na sa kumpanya kasosyo, wala ka ng healthcare. Dapat kunin mo long Yan. term. So ang kunin Yan mo lang, pala. long term lang. Okay. Okay? Kasi mayroon na kaming ano sa kumpanya, yung mga Oo, doble na yung bayad mo. Kasi nagbabayad ka rin ng portion ng kumpanya, mga ano ata 30% o ano 20%. So wala ring free healthcare kasosyo. Kahit ang kumpanya mo, binibigyan ka ng healthcare, binabawas po yun sa sahod natin. Even ako. Oo. Nagbabayad ako ng 30% sa ano sa short term ko. Pero ang ganda din naman ng ano, ang ganda din naman ng ospital namin. Parang ano, parang nasa mall ka dito sa ano Middle East. So ang kaya nga yung mga kasama ko dito pag na ospital parang ano nasa hotel eh. Magandang ano kaya ano sulit yung ano sulit yung healthcare. Pero ang problema talaga kasi yung Victor is yung ano long term. Kasi pag wala na tayo sa kumpanya, wala na tayong ano healthcare. So kunin mo long Ayun. term. Okay, thank you. Sino pang Salamat. nagtanong? Kasi yung Leo, yung 1 to 1,000 po ba na ibig niyo sabihin is monthly po? Ano po yan kasosyo? Depende po yan sa premium. Merong yearly, pero ang rate po niyan is per year talaga. Let's say nagbabayad ka ng 1 peso. That's for 1 year.
Ang makukuha mo niyan is 1,000. Kasosyong Teo. Next is salamat, okay. Ayun. Next topic natin yung sinasabi kong rule of 72. Ay dito pala si kasosyong Teresa Galang. Ma'am, kumusta po kayo? Ang next topic ko po is yung sikreto ng mga mayayaman na sinasabi nilang 8 wonders of the world na pag in-apply natin sa mga negosyo natin, malaking impact po kasi meron tayong goal na ang negosyo lang naman talaga natin is gusto nating umasenso pero dapat meron tayong figure, meron tayong data kung ano ba talaga. Ma'am Teresa, kumusta po kayo kasosyo? Busy ata si Busy ata si Okay lang, sir. Okay naman, sir. Okay, nakikinig. Okay. Medyo patapos na po kami kasosyo. Ang next topic ko siguro is bukas Okay lang. is yung yung ko kung narinig yun na kasosyong kasosyong Teresa, yung 8 wonders of the world na concept ni Albert Einstein. Parang hindi pa, sir. Hindi ko pa na-encounter. O baka na-encounter ko, baka iba lang yung term na ginamit. Okay, so bukas pa ba yan, sir? Bukas kasosyo, parang isang oras ako nagsasalita pero bukas mo kasosyo, ang topic natin is yung 8 wonders of the world kasi nga ang mga mayayaman pala, ang prinsipyo nila kasosyo is yung doubling of money. So ang pinaka-idea nila para mabilis silang yumaman is iniisip nila is yung doubling of money. Paano ba kailan ba dudoble pera ko? Diba? Halimbawa sa iyo kasosyong Teresa, kailan ba dudoble yung ko hospital na income, yung revenue ko? So paano mo ba malalaman na ang income mo for 1 year or how many years na darating dumoble? So yun po yung principle ng yung sinasabi kong 8 wonders of the world na ang nag-formulate po niyan is si Albert Einstein. Ngayon, i-apply natin yan sa mga negosyo natin. Diba, let's say, si Kasosyong John Ray. Si Kasosyong John Ray, may revenue siya na let's say, 10 million. So, paano masasabi ni Kasosyong John Ray na dumoble yung buong enterprise niya through the concept na sinasabi ni Einstein? Kasi pag nalalaman po natin yan, mas mabilis po yung natin Mas mabilis po yung progress natin. Tsaka mas meron tayong exact figure na masasabi natin na yung buong business ko dumoble. Yung business ko times 4, times 2, times 6, times 10, times 20, times 30. So yun po yung ginagawa ng mayayaman na natutunan ko for how many years. Ganun lang po sila mag-compute doubling of money. Let's say si Ma'am Teresa, yung income ng business niya is kumita po kayo ng let's say 5 million. Paano mo masasabi na ang buong business mo dumoble? Through the concept na sinasabi ni Albert Einstein, yung doubling of money. Bukas po ituturo ko yan kasosyo. Meron ba kayong tanong kasosyong Teresa? I'll wait for tomorrow, sir. Tingnan natin. Anong oras kayo bukas, sir? Pareho din ganitong oras din. Oo, the same po kasosyo. Ituro ko bukas yung principle ng mga negosyante na naging malupit sila at naging yumaman talaga kasosyo. Yung mga kilala ko ng mga mentor ko, yumaman talaga sila kasi nga yung principle na yon hindi na naging komplikado yung negosyo nila kasi nga ang pag-iisip nila kasosyo is iniisip lang nila kung kailan dudoble yung buong business enterprise nila. Pag nalaman natin yung maganda concept yan, na yun. Sir. Pag nalaman natin yung concept na yun. Kasi nga, isa lang yung iniisip nila kasosyo Halimbawa, ikaw kasosyong Teresa. So, paano ba yung business ko, yung school, masasabi ko na ano ba yung
kailan ba dumoble yung asset ko? 'Di ba? Kailan ba dumoble? Paano ko ba malaman in the future na yung asset ko dodoble? Yung buong school ko, yung asset let's say nung nag-start ka is 5 million. Kailan ko ba masasabi in the future na magkakaroon ako ng 100 million asset yung buong enterprise na business ko? So malalaman po natin bukas kasi kaya nga excited ako i-share eh. Sige, sir. Sige, sir. Wait natin tomorrow. Okay, tomorrow. So, ayun kasi yung Dulce, Thank meron you, ba sir. kayong ano? Meron ba kayong tanong o ano? About dun sa insurance, sir. Kasi nakalimutan ko kung ano yung insurance. Kasi matagal na yun eh. Parang natapos ko na yun siguro. Kasi parang, ano siya, 8 years mo siyang babayaran. Tapos, Okay. So, anong company yung kasosyo? Naalala mo pa? ano ba yan? Kasi kakauwi ko lang kasi, sir eh. Akasosyo. Okay, galing kayo sa abroad? Ko sa Saudi. Okay. Pero yun, naalala ko, binabayaran ko yun kasi parang natapos na ako kasi 8 years yun eh. Parang yun yung parang, basta 8 years siya. Tapos pero maliit. Tingnan nyo sa ano, may policy kayo niyang kasosyo, meron Oh, kayong contract niyan. Bali, tingnan Tapos nyo muna, then andun lahat ng ano nakasaad. pag Yung mga benepisyo nyo. pag natapos na yan, may bibigay ba yan sila yung mismong insurance na papel na parang natapos mo? Hindi, Dapat may pag first payment nyo po, nagbibigay yan ng ano, ng resibo tsaka yung kontrata na po. Ganun po yung sistema. Never po kayong magbayad pag wala po kayong ano, resibo tsaka after mga 1 week o 2 weeks, dapat susunod na po yung policy nyo, yung kontrata. yung policy number. Hindi, policy Okay. number tsaka yung ano, nakapaloob doon yung contract nyo. Yung mga benepisyong makukuha nyo. Oo nga, buti na kasi tanungin ko yung mama ko. Tanungin nyo po, baka ang problema hindi binayad. So wala po kayong ano, makukuha talaga doon. Hindi pa Diba? binayad yun. Diba kasi kahit sabihin mong nagbabayad ka pero hindi naman pumasok doon sa kumpanya na pagbabayaran mo, so wala rin yun. So dapat Dapat, pala yun, no? dapat meron kang ano, once na first payment mo, meron kang resibo plus yung policy o kontrata ng agreement nyo. Kasi pera yan kasosyo, hindi pwedeng ano, kwento-kwento lang. So dapat Kaya nga, resibo tsaka kontrata. buti kasi pupuntahan ko pala yun. At least ano, Thank you. napakaswerte nyo kasosyo, nandito kami na ano, magbibigay sa'yo ng advice o ano. Yeah. At least tanungin mo na, ilang years na kayo nagbabayad kasosyo yung ano, Dulce? Kasi maliit lang naman din yun. Kaya lang kasi natapos ko na yun eh. 8 years? Alam Natapos yung bayaran 8 years? Pero may Kasi resibo ba kayong nakuha kahit isa? Kasi pag wala, hindi binayad yun. Kasi bawat payment nyo, may resibo yan. Galing mismo sa ano, insurance company o healthcare company. Dapat yun ang kukunin yung resibo. Kasi pag wala kayong resibo, hindi binayad yun. lang? Ha? Kahit isang resibo lang or yung every Hindi, bayad? lahat ng resibo ng premium na binayad nyo for 8 years. Kung ang bayaran nyo is yearly, dapat yearly na may resibo kayo. Pero kung ang payment nyo is monthly, dapat monthly yung resibo nyo. Kasi pag wala, hindi nga binayad yun. Mahirap yung kasosyo. Di ba mayroon na din ngayon na paano yung mga ide-debit? May sa akin na automatic ide-debit sa ano mo. Ano yun? Pero Walang risk. magbibigay pa rin sila ng resibo. Kasi kahit Dapat may debit yun, may resibo pa rin sila either through email or manual na padala sa mail. Pero kung meron kayong digital copy ng resibo, pwede yun. Yung digital copy, ano po yun? Parang galing mismo sa, let's say, company na nagsasaado na bayad ka na. May resibo yan. Sige. Di kaya nga ang tanong ko sa kasosyo, nakatanggap ka ba ng
galing sa kumpanya na yun at may resibo. Kasi pag wala, hindi po binayad yun. Yun ang mahirap. Sige, itanong ko nga. Oo nga, At least, itanong mo at least may oh, nagkaka-idea kayo kasosyo. Kailangan yun, kailangan may resibo. May sige, thank you. nagtanong. May certificate of full payment din yan, kasosyo, di ba? Pag full paid ka. Okay. Bibigyan ka ng certificate of full payment Okay. pagkatapos mo magbayad. At kung healthcare man yung kasosyo, nagbibigay po sila ng card. Ang card na po yun is, ang purpose nun is, in case na may emergency o magkasakit, isuswipe lang po yun at mababawas na dun sa hospital bill nyo. So, ganun na po yung sistema ng healthcare company ngayon. Magbibigay sila ng parang debit card. Ngayon, pag pupunta ka sa hospital, isuswipe lang yun. Yun na yung bayad nyo. Parang yun, parang ATM siya. Parang ATM card. So ganun na po yung ginagawa ng ngayon ng mga healthcare companies. Parang kayo, pag-iisipan nyo kasosyo at tanungin nyo yung nyo, yung mama nyo ba o tanungin nyo Sige kasosyo. po. Kaya nga. Meron pa bang meron pang parang, ay, kasi yung genre, meron ba kayong meron pa ba kayong tanong kasosyo? Wala na si kasosyo, ayun, yun lang muna siguro sa ngayon kasi medyo mahaba na yung topic natin, parang magdadalawang oras na ako eh. So, at least yung mga tinuturo ko nga dito is mga principle din, concept ng wealth management. At ayun, masaya ako na i-share sa inyo kasi nga ito nga yung missing piece na sinasabi ko palagi. Ito yung missing na link na hindi tinuturo sa school. At ang financial IQ kasi ng mga Pilipino with regards to financial management is lang eh. Alam nyo ba kung ilang percent po ng financial IQ ng mga Pinoy regarding sa wealth management? Based sa based sa statistics? Ay, kasi yung Maricel, okay lang po, ingat po kayo. Kaso yung Marian, may idea ba kayo yung with Ako regards to kasi para sa akin mas madami po talagang hindi alam yung mga ganyan eh. Para sa akin mga nasa 10% lang may alam. Ang ay Ma'am Teresa, alam niyo po ba yung yung kung ilan yung financial IQ ng mga Pinoy with regards to wealth management ngayon based sa statistics? Alam po alam po siguro na kasi yung Teresa. Sa ngayon po yung yung financial IQ talaga ng mga Pinoy based on statistics sa wealth management is around 50% lang po tayo. Masakit mang isipin pero wala pong nagtuturo talaga. Pero at least, simula noon pa, yan po yung pinopromote namin, yung wealth management na yan, tsaka Wealth Academy. Kasi nga, yan yung missing piece ng financial education. Ng school system. Kasi ang school system, magaling po tayo sa mga theory, pero hindi tinuturo sa school kung paano maging negosyante, kung paano mag-preserve ng wealth, kung paano mag-save ng yaman, kung paano mag-accumulate, kung paano magpag-grow ng yaman, kung paano magpalago. Hindi po masyadong tinuturo yan sa school. Kaya nga kaya sinasabi ko sa siyang Arvin, isa siyang inventor. Pero ang problema, walang funding. Walang nagsusupport kasi nga magaling lang tayo sa theory. Pero pag sa actual na, sa real world, pag manage ng yaman, yun po yung napakahirap. Masakit mang isipin pero
At least, binabanggit natin dito, tsaka pinopromote natin yan. So, yun lamang po mga kasosyo. Bukas, yun nga, see you. Ang topic natin is, simple lang bukas, yung prinsipyo ni Albert Einstein na i-share natin para mapalago natin yung mga negosyo natin at darating yung araw si Kasosyong John Ray magsasabi na lang, wala, dumoble na yung negosyo ko, yung buong enterprise ko ng 10 million, nagiging 20 million na. So, yun, i-master natin yan. Ituro ko yung bukas. Paano natin ma-master yung prinsipyo na yan. Ayun, yun lamang po at maraming salamat mga kasosyo. Bukas, kita-kita po tayo. Meron akong i-share sa inyo. Maganda po yan. At masasabi kong makakatulong yun sa mga negosyo nyo. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. At Salamat sa yun oras lang. sa pagturo.